Magandang gabi! Kamusta po mga ka-Darwy Kids? Nandito na naman po ako si Gandara SRU and welcome sa aking channel. Sa mga nanonood po ngayon, shoutout po sa inyo, ganun din sa ating pong mga solid na commentor na walang sawa po talaga sa pagbibigay ng suporta sa atin pong videos araw-araw. Anyway, bilang pasasalamat, eto nga, shoutout sa atin po ilang napili ngayong gabing ito. Sir Alan Garces, magandang gabi yan. Shout out Sir Ferdinand Atinio. Pa-shoutout naman Miss Gandara. I'm watching from Jeddah, from Binangonan, Rizal. Ganun din po dito kay Conrad Resole. Shoutout po Miss Gandara, pati kay Ders TV 2.0, legit Darwicads. Solid, TVJ, mula noon hanggang ngayon. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Nasaan man po kayo ngayon, maraming salamat. Pati po kay Sir Mel Gibbs Vergara, syempre hindi po natin kakalimutan ang mga original po at legit nating subscriber. Anyway, para sa gabing ito, ang inihanda po nating update ay pumapatungkol po dito sa pasabog na Henyo Master para po sa ating lahat. At the same time, ang tungkol po dito sa panibago na naman nga pong hadlang at nagbabadyang tinik para po sa isang giant network dahil po sa bagong balita na lumabas tungkol sa pagpirma nga daw po sa isang bagay na magiging tinik para po sa isang giant network na ito. So mamaya tatalakayin at pag-uusapan po natin ang lahat ng yan. But before that, narito naman ang hindi po nagustuhan ng ilang netizens tungkol po sa staff ng Tape Inc. na kung saan ay talagang malakas at matibay daw po ang kalooban para patuloy na gamitin ang titulong Itbulaga. Kagaya po sa post na ito na kung saan i-flex pa nga pong Itbulaga logo, and then nakalagay pa sa kanilang caption, Itbulaga tahanang pinakamasaya. So, sabi dito, we are here at Itbulaga. No, parang hindi naman po Itbulaga yan. APT Studio, pwede nyo pang sabihin sana. APT Studio, sa tahanang pinakamasaya. Pero, we are here at Itbulaga. Parang maling-mali. Lalo na't kayo po ay nananatiling parte ng Tape Inc. Kaya naman, hindi maiwasan ng iba pong mga netizen and legit Darwicads na isipin sa kanilang palagay, ito'y pasok sa ipinagbabawal na paggamit ng titulong Itbulaga kahit empleyado lamang siya dyan. Kasi at the end of the day, empleyado at parte nga rin po sila talaga ng Tape Inc. Samantala, February 5, 2024, na ratings nga po ka-legit Darwicads. Araw ng Lunes nanguna po ang Showtime. So nakaarangkada po sila araw ng Lunes with 4.4%. Pumapangalawa ang Itbulaga with 4.3%. Grabe, napakahigpit ng labanan ng dalawa. Dikit na dikit po at talagang nagre-race yung dalawa. Nag-uunahan. So ito yung masasabi po natin talaga na laban. Labanan. Samantalang ang tahanang pinakamasaya ay nasa 2.6% lamang. So almost kalahati, ka-legit Darwicads, ang nawala or ang wala dito sa tahanang pinakamasaya at dapat nilang habulin sa It's Showtime at Itbulaga. So parang hindi po tuloy ramdam na mayroon pong noontime show ang GMA Network or ang Tape Inc. Dahil talagang napakalayo po ng kanilang agwat sa TV ratings at sa online. Samantala, sabi naman po dito, TV5 x Media Quest x 9 Media, nagsanib puwersa na ang TV5 Media Quest at 9 Media Corporation para sa paglulunsad ng RPTV. Ito ang bagong free-to-air channel na maghahandog ng sports news at entertainment program sa mga manonood. Present sa ginawang contract signing sina MediaQuest Holdings President and CEO Jane J. Basas and TV5 President and CEO Guido R. Zavallero at 9 Media Corporation President Benjamin V. Ramos.
Available ang RPTV sa Channel 9 Analog, Channel 19 na DTT, Channel 18.3 DTT, over 300 cable and satellite providers nationwide, at streaming live via the Signal Play OTT app mula po sa News 5. So ayan na, nagkaroon na nga po ng permahan ng contract Collegiate Barricades and tuloy na tuloy ang sanib puwersa po nila. And base nga po dito sa latest update, ang Itbulaga ay araw-araw na pong mapapanood sa RPTV. So, 1,000 tuwa para sa Pinoy. Itbulaga nasa RPTV na rin. Monday to Friday, 12 noon. So, di ba dati, tuwing Saturday lang. Pero ngayon, Monday to Friday, 12 noon. Saturday, 11:30 a.m. So, dahil dyan, inaasahan po na mas lalakas at tataas po ang ating rating sa mga susunod na araw. Pero dahil nga dyan, Collegiate Barricades, nakatanggap naman po ang GMA Network ng mga negatibong komento mula po sa mga netizens o samot-saring reaksyon, kagaya na nga lamang po na mukhang may panibago na naman na tineka para po sa GMA Network, at naniniwala po sila na hindi po basta-basta ang magiging labanan, kundi mahigpit at baka tuluyang talunin talaga ang GMA Network. Siyempre, ang mga legit Barricades naman ay all out ang pagdadasal at ang suporta para sa TV5, sa TVJ at kay MVP na decision. Samantala, narito naman ang post ni Henyo Master Joey De Leon tungkol sa school sukol with Lola Belen's apo sa Kalyo, Joey Escolera. So, abangan daw po yan, Collegiate Barricades, at nakalagay nga po dito ang mga picture, nakalagay po yung color black t-shirt ay school sukol. So, bago lang po ito nun, Joey Escolera. So, apo sa tuhod pala. Apo sa kalyo, Joey Escolera daw. And then, syempre, ito pong isa na nakalagay, school bukol. Na kung saan sa comment section talagang pinupush po ng mga supporters ng mga netizen na sana matuloy po ito. At mabigyan naman daw po ng chance yung iba ka-OG na maging parte nito. Sabi naman dito ni Luffy Dragon, matagal nang mababa ratings nung tape Bulagta. Nahihila lang sila ng abot kamay na pangarap, kaya nagmumukhang mataas ratings nila. Ngayon, na single digit na lang yung abot kamay na pangarap, unti-unti na rin talagang lumalabas ang totoong ratings ng tahanang pinakamasaya sa sobrang baba. So actually, bumaba po ang ratings ng tahanang pinakamasaya. Yung nakikita po natin na ipinagmamalaki nilang tumaas na raw ang viewers ng tahanang pinakamasaya sa online, kaya hindi imposibleng tataas din sila sa TV ratings. Hindi yon totoo. Kasi may pinapakita po sila 12K daw po ang nanonood sa tahanang pinakamasaya sa YouTube channel ng GMA Network. Pero yun po ay dahil patapos na ang TP. Patapos na ang kanilang noontime show, and syempre yung mga abangers ng abot kami na pangarap ay minsan napapatambay sa closing ng TP. Kaya ito namang mga fans ng TP, na mga tape defenders, Collegiate Barricades, ay tuwang-tuwa. Mga nag-a-assume, mga asumera. Akala mo naman ay hindi po alam ng mga legit Barricades kung bakit pumalo at tumaas ng gano'n ang kanila pong viewers. Samantala, sabi naman sa komento ni Shoko Chi, maganda rin gabi din sa iyo. Kasama ang trademark cancellation doon sa permanent injunction na hinihingi ng TVJ. Yes, kaya nga po, Collegiate Barricades, gusto po ng TVJ patigilin sila sa pag-abit ng titulong Itbulaga. Pinaglalaban kasi nila na kanila yon. So, kasama na po yan yung cancellation. And nauna po ang cancellation ng trademark ng Tape Inc. dito sa IPO bago po ang desisyon ng Marikina.
So, bago pa man po ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court na kinansela na po ng IPO ang trademark ng Tape Inc. for merchandise. Lagi po nating uulitin, for merchandise, baka po muling makalimutan ng mga tape defenders na pinaglalaban nilang trademark ay for merchandise only at hindi po for entertainment. So, nung makansila nga po yon na merchandise registration ng tape, sumunod naman ang Marikina Regional Trial Court decision na kung saan pinapadelete mismo naman yung data sa IPO ng Tape Inc. na siya pong ipinuputak po ngayon ng butse ng mga tape defenders at inaapela ng Tape Inc. sa Court of Appeals at isinama na rin po nila sa kanila pong apela. Kasi since gusto po nilang baliktarin, talagang literal na babaliktarin dahil ang gusto po nilang mangyari ay TVJ ang magkaroon or bigyan na ng TRO upang hindi po nila magamit ang titulong Itbulaga at ang katwiran naman po nila ay dahil nananatili na pending pa din ang certificate or nananatiling pending ang registration ni Joey De Leon for entertainment. Sabi naman dito ni Sir Noli Del Rosario, mas posibleng gamitin uli ang studio ng TV5 sa Novaliches na gamit noon ni Willie Revillame. Malaki yun. So, marami nga po nag-aabang nito, no? Kung kailan po makalilipat ang TVJ or ano po ang mga nagiging hadlang para hindi po sila lumipat agad-agad dito sa Novaliches Studio. Ito ba ay decision mismo ng TVJ kasi gusto po nila magsimula ng humble kagaya ng kanilang sinabi sa kanila pong opening noong July 1 na gusto nilang magsimula for the humble beginning, kumbaga. O di kaya ay meron silang ginagawang renovation dito, mas pinapalaki and under construction na pa din. So, malaman po natin yan kung kailan at kung sa Novaliches nga ba ang sunod na lipat ng TVJ. May haka-haka po kasi na maaaring sa APT at iniintay lamang po ng TVJ ang expiration ng kontrata ng tape sa APT Studio. So, yun lang po muna guys ang aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.